sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano, upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga nagpapamisa, na mga kasama natin sa misa, mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga kababayan natin na nasa ibang lugar pa para magtrabaho upang itaguyod ng kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniling namin yung pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at yun nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual, at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati,
kayo'y hindi bayan ng Diyos. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag. Ngunit ngayoy sumasa inyo ang kanyang awa. Mga pinakamamahal, ipinamamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Talikdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa espiritu. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, nagpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating, kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa hirap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang katawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kaniyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naratnan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang may naroon sa Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagan niyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob. Sabi nila, tumindig ka, pinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang malabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus, sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, umayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang na umiyak, sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa banal na awa ng Diyos upang maging maayos ang lahat. Amen. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang pagkapagaling na ginawa ni Kristo sa bulag na si Bartimeo. Hindi man po tahasang sinabi, imaginein lang po natin, sigurado ko, biglang nagbago ang aura ni Bartimeo. That is, mula sa pagiging gloomy, naging lively. Mula sa pagiging malungkot, naging masaya.
sapagkat mula sa kadiliman, meron na siyang liwanag, kulay at mga hugis na nakita. At then, kaugnay nito, ang gusto kong mas pagnilayan natin. Sapagkat gusto ko rin pong imagine ninyo yung biglaang pagbabago sa aura naman ng mga taong nakapaligid kay Bartimeo. Sapagkat nung una, pansinin po ninyo, hindi nila pinapansin si Bartimeo. Pinagsasabihan nga nila mukhang ang pinapagalitan pa. Pero nagbago sila ng tono nang pansinin, tawagin ni Kristo si Bartimeo. Ang sabi nila, lakasan mo ang iyong loob, tumindig ka, pinatatawag ka niya. O di ba? Mula sa pagiging discouraging, suddenly, naging encouraging na. Mula sa pagiging masungit, suddenly, ang mga tao naging mabait na. At baka, mula sa pagiging simangot, suddenly, ang mga tao ay nag-smile na kay Bartimeo. And it's all because nag-work, naging matagumpay ang efforts, ang pag-isikap ni Bartimeo. Pero again, imaginein po ninyo, kung hindi pinansin ni Kristo si Bartimeo, kung hindi pinagaling ni Kristo si Bartimeo, magbago kaya sila ng tono? Maging encouraging pa kaya sila? Bumait pa kaya sila? Mag-smile pa kaya sila kay Bartimeo? I don't think so. Baka nga isipin nila, tama pa, na pinagbawalan, initsipwera, pinagalitan nila si Bartimeo. Baka nga isipan pa nilang, tama sila. Wala ngang magagawa si Bartimeo kahit magsisigaw pa. Bakit nga ba ganun ang maraming tao? Habang nagsisikap ka, naghihirap ka, wala kang maramdamang suporta. Pero sa oras na magtagumpay ka na, doon na nagpaparamdam ng kanilang presensya. Kailan ba natin mas kailangan ng suporta, ng presensya, ng encouragement, ng mga taong mababait, ng mga taong maniniwala sa ating kakayanan kapag tayo nagtagumpay na o habang tayo nag-struggle pa? Hirap si Bartimeo, obviously dahil bulag siya. Pero I think mas naging mahirap ang kanyang paghihirap dahil wala siyang malasakit around him na matanggap. Hindi nga ba totoong mas nagiging mahirap ang pag-isikap kapag wala tayong suportang natatanggap? Hindi lang po natin alam ang eksaktong dahilan kung bakit ayaw sumuporta sa atin ng karamihan. Lalo na habang tayo nagsisimula pa lang sa pag-abot sa ating mga pangarap. Pero alin lang yan sa tatlo? Una, lalang talaga silang pakialam. At masakit po yan. Lalong-lalo na kung kaibigan mo naman o kamag-anak mo naman. Ikalawa, may pakialaman sila, hindi naman sila naniniwala sa ating kakayanan. At mas masakit po yan. Pero ikatlo, hindi nila gusto na magtagumpay tayo. At pinakamasakit po yan. Tapos kapag nagtagumpay ka, saka sila magpaparamdam na may pakialam sila, na naniniwala silang kaya mong talaga, na gusto nilang magtagumpay ka talaga. Come on. Bakit nga ba may mga taong ganyan? Hindi masyadong popular nung una si Chelsea Manalo, which may mean walang gano o hindi karamihan ang sumusuporta sa kanya. O pwedeng sa mga hindi sumusuporta sa kanya, ang dahilan ay wala talagang pakialam sa kanya, hindi naniniwala sa kakayanan niya, o hindi talaga gusto na manalo siya sapagkat iba ang bet nila. Pero nang si Chelsea ay manalo na, si Manalo ay nanalo, tagsang suporta. I'm sure, kahit yung mga hindi sumusuporta sa kanya dati, marami siya nang sumusuporta na. Ganun po ang tao. Kakaunti talaga yung sa una pa lang ay nandyan na. Yung may pakialam na, yung naniniwala na, at yung gusto na agad na magtagumpay ka. Dadami lang talaga kapag nagtagumpay ka na. Dadami lang ang sa'yo susuporta. Kaya po sana, tulad ni Bartimeo, huwag tayong pa-discourage sa pag-abot sa ating mga pangarap kung sa una pa lang, wala tayong suportang matanggap. Tulad ni Bartimeo na mas nagsisigaw habang pinagbabawalan, mas lalo tayong magsikap na maabot ang ating mga pangarap. Hindi lang para patunayang mali ang mga taong hindi sa atin sumuporta, kundi mas lalo na ay upang patunayang tama ang Panginoon at ang mga tao na sa una pa lang ay sumuporta na sa atin talaga. Sila kasi yung talagang totoo sa pag-congratulate sa atin. Sila kasi yung talagang
totoong masaya para sa atin, silang sa una pa lang, sa hirap pa lang, ay kasama na natin. At hindi yung sa huli na lang at nakikisaya na lang sa tagumpay natin. Kaya nga gusto ko dito yung ginawa ni Bartimeo matapos siyang pagalingin ni Kristo. Sapagkat ang sabi dito ni San Marcos, sumunod agad siya kay Kristo. So hindi siya nagstay kasama ng mga tao. Kasama ng mga tao sa una pa lang ay walang pakialam sa kanya, hindi naniniwalang gagaling siya, o ayaw nang gumaling pa siya. Sapagkat malamang sa piling ng mga taong ito, ay katakot-takot na bola ang marinig niya. Something like, galing mo, proud kami sa'yo, masaya kami para sa'yo. Sabi na nga ba eh, magsisigaw ka lang eh, pakikinggan ka eh. Something like that. Because it will not help a lot. In as much as ang kailangan ng mga taong tulad ni Bartimeo nagsisikap ay suporta. Hindi sa huli, kundi sa una muna. Hindi sa sarap, kundi sa hirap muna. At hindi sa tagumpay, kundi sa paglagapak muna. Dahil yun ang mga taong totoo talaga ang suporta. Ito po sana ang ipagdasal nating biyaya sa ating banal na misa. Sapagat sabi nga po natin, libre lang ang mangarap. Which means, madali lang ang mangarap. Ang mahirap ay ang pag-abot sa ating mga pangarap. At kasama po dyan ay yung mga taong pwede mong asahan na susuporta sa iyo sa una pa lang. Kasi kung minsan, kahit yung mga taong malalapit sa atin, kahit pa nga kung minsan, pamilya natin, ang siyang unang walang pakialam sa atin, hindi magtitiwala sa kakayanan natin, at hindi rin gugustuhin magtagumpay tayo. Yun ang masakit. Doon mas sumihirap ang pag-abot sa pangarap. Kaya pagdasal natin na may mga taong sumuporta sa atin. At kung meron na sa paligid natin, sa piling natin, alagaan po natin. Sapagkat yan ay tulong mula sa Panginoon natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuda. Lalabanan ko ang aking pangamba. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko dahil mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po ako na bukod sa iyo ay makaramdam ng suporta sa kapwa ko. Malaking tulong po kung ito'y magmumula sa mga taong inaasahan ko. Sa asawa ko, sa anak ko, sa magulang ko, sa kapatid ko, sapagkat sila naman, di ba, ang una mong regalo sa buhay ko. Sila yung talagang original na kakampi ko. Maramdaman ko nawang kakampi ko sila, na silang unang may pakialam sa akin, na silang unang maniniwala sa akin, na silang unang magiging masaya kung magtagumpay ako sa pangarap ko. Hallelujah! Na masasaktan din sila pag nasaktan ako, na mas doble ang kaligayahan nila pag nagtagumpay ako. Siya ay muling babalik sa atin. Maharamdaman ko nawa ito. Unang-una mula sa pamilya ko.
Hallelujah, sapagkat sila naman din ang dahilan kung bakit nagsisikap. Hallelujah, sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay dapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo dahil mahal ka ng Diyos, yan ang pakatandaan. Siya ang nagbigay sa iyo. Ano man ang mga mabubuting pangarap mo, mga pangarap na hindi lang para sa iyo, kundi unang-una para sa iba, lalo na para sa iyong pamilya. Siya ang nagtanim niyan sa puso at isipan mo. Kaya makakaasa ka ng tulong mula sa Kanya. Mag-fail man ang mga taong inaasahan mo, God will never ever fail you. Kasama mo siya sa pag-abot ng mga pangarap mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na so, nang una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mo sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at itinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kayo din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa ni Tanis na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking mawat mabag. Buhay ko may pagtangkad, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, world. King of mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad.
Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala na sa isa ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na biran ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Una po ay pasensya dahil iba yung anggulo ng ating misa dahil may scaffolding po sa gitna. Pasensya na po. Salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa pagsuporta sa ating souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya, sa pagsuporta sa 3 Nails in the Crown, at sa pag-share ng ating mga live masses, ang ating mga videos, mga reflections. Ito pong lahat ng ito, ang consistent, ang constant na source ng pondo para sa maintenance ng simbahan sa paggawain po natin habang pinapagawa na rin po natin ang mga chapels sa paligid natin na kailangan na pong ipagawa din sapagkat marami nang may sira at yung iba kailangan talaga na ipagawa. Buo talagang ipagawa. Salamat po sa inyong pagsuporta. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our ways. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po.